Good morning, my dear brothers and sisters. Joining us in today's celebration are the students from Pateros Catholic School. Welcome to the Manila Cathedral. Welcome to our Mother Church. As we continue on our Lenten journey, our readings for today reminds us of repentance and conversion. That true repentance must always lead us to conversion, which is a clear sign of the coming of God's kingdom in our lives. Yan po ang narinig natin sa ating unang pagbasa. Nang sa wakas ganapin at sundin ni Propeta Jonas ang misyon na ibinigay sa kanya ng Panginoon, na dalhin ang mensahe na guguhuin ang Nineveh, sisirain ang Nineveh dahil sa pagkamakasalanan ng mga tao roon. Ang mga taga-Nineveh, dali-daling nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Tinalikdan nila ang kanilang mga pagkakamali at kasamaan. Sila'y nagbalik loob sa Diyos. At nang makita ito ng Panginoon, sila'y kanyang kinaawaan, pinatawad, at iniligtas. But my dear brothers and sisters, our gospel for today reminds us that there is something greater than Jonah. Jesus. Si Jesus, hindi lang ipinahayag ang balita o ang salita ng Panginoon, bagkus ipinaranas niya sa mga tao, ipinaranas niya sa atin ang pagdating ng pagliligtas, ng paghahari ng Diyos. Sa pagpapagaling niya sa mga may sakit, sa pagpapalaya niya sa mga inaalihan ng demonyo, sa pagpapakain niya sa mga nagugutom, sa pagsalo niya at pagpapatawad niya sa mga makasalanan, ipinaranas niya sa mga taong ito ang paghahari ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos. At nang dahil dito, hindi lang basta na bago ang kanilang buhay, sila ay nagbagong buhay kay Kristo. Subalit mga kapatid, bakit kaya hindi nakita ng mga Pariseyo, ng mga Eskriba, ang mga tandang ito ng pagdating ng paghahari ng Diyos? Sapagkat ang mga taong ito ay walang pananampalataya, walang pananalig kay Jesus. Kaya sa kabila ng napakaraming tanda, mga milagro at kababalaghang ginawa ni Jesus, hindi nila namalas, hindi nila nakita sa buhay nila ang pagdating ng paghahari ng Diyos. At ito po ang paalala at hamon sa bawat isa sa atin. Nanawa ngayong panahon ng Kwaresma, tunay nating pagsisihan ang ating mga kasalanan laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Magbalik loob tayo sa Panginoon, sapagkat diyan lamang natin tunay na mararanasan at mamamalas sa ating mga buhay ang paghahari ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoon, na siyang magdudulot sa atin para magbagong buhay at magkaroon ng bagong buhay kay Jesus. Amen.